Puro Alright. mag-proceed na tayo to Manila Police District. Kapitana, diyan ka lang muna, Kapitana, no? Hingi lang natin yung panig ng Police. pulis. Pakihawak mo nito. Apo. Okay. Well, on the line naman ngayon si Police Major Philip Ines ng spokesperson ng Manila Police District. Magandang umaga po sa inyo, Major. Yes, Sir Carl, Sir Dean, Ma'am Kate, abogado po natin ng bayan, si Atty. Batas Mauricio, isang kalmado at mapagpalang umaga po. Okay. Major, no, anong panig ninyo dito sa nangyari na pang-aresto dito sa isang Sir Ronald base dun sa pangunguna daw ni mismong Kapitana? Yes, Sir Carl, meron tayong hawak dito na spot report. Ganun din yung after inquest report natin kung saan nga naidulog na ito sa tanggapan ng taga-usig noong August 25. Hinihintay lang natin yung resolution ng piskalya para kung ano yung magiging disposition dito sa reklamo ni Kapitana laban dito sa isa niyang constituent. Okay. Major, matanong ko, bakit nagkaroon ng ganitong klaseng ugnayan yung tao ninyo and then yung mismong Kapitana na kung saan nagkaroon ng pag-aaresto? Kasi nakikita ko dito, Major, may mga lapses dito eh. Posible na na-overlook din ng ating kapulisan. Yes, base po dito sa spot report natin, hindi naman po yung police natin ang umuli dyan, kung hindi yung kanyang pong XO. No, si Ezekiel Ong, yung po kanyang So si XO ang nagposas, hindi ang kapulisan. Po, ang complainant po nito ay si Kapitana at ang base po dito sa hawak pong report, ang arresting officer po nito, ang arresting person po nito, yung kanyang pong XO na nag-witness yung nangyari. So yung ating pong police doon ay umalalay lamang po para po maidala ito, mapamedical ito, mabigyan po ng kanya mapaalalahanan ng karapatan nitong tao na ito. At dinaan naman po ito sa proseso. Kung sakali naman po na may mga katanungan o kaya sabi nga natin we can please everyone kung meron po silang reklamo dito, bukas naman po ang Manila Police District dyan. Okay. Ang sa atin lang po dito, ginawa po natin yung trabaho natin, hindi po tayo ang umaresto dito. Sinamahan lang po natin yung complainant natin. At ngayon po, ito pong tao na ito na sa kustudiya ng Station 2. Dito po sa Moriones Police Station. Hinihintay lang po natin yung resolution po ng piskal. At kapag natanggap po natin yan, kung ano pong sasabihin ng piskal, gagawin po ng pulis kung ano po yung nararapat. Opo. Okay. Major, sorry po i-confirm ko lang kung ano po yung kasong na isampa laban dito kay Roland. Yes po, Ma'am Kate. Ang base po dito sa ating pong report, ang kanya pong naisampa rito po, yung paglabag po sa Revised Penal Code na Article 151. Ito po yung resistance and disobedience to a person in authority. Okay po. Tanong Okay. ko lang, Major, kung may nag-manifest ba na physical injury, mga ganyang bagay, pananakit? Wala pong nakalagay dito sa report, Okay. Ma'am Kate. Pagpasensyaan nyo na, nakausap nyo naman po si Kapitana, yung mismo pong complainant natin. Ang sa atin po dito, hawak lang po natin dito yung mga available nating mga reports. Katulad po na nabanggit ko sa inyo kanina, na meron na po tayong report na naipadala po natin ito sa tanggapan ng taga-usig dito po sa lungsod ng Maynila noong pong August 25. At ngayon po, inihintay lang po natin, Ma'am Kate, yung resolution coming Okay from po. the siguro. Okay, Major, no? Kasi ang concern ko dito, I mean, hindi naman ikaw siguro yung problema dito. But nakakita ko may posibleng labag or problema dun sa mga proseso ng ating kapulisan dito. Kasi bakit kaagad nag-act na posible na mag-file kaagad ng kaso? Hindi naka-detain pa yung tao, nakakulong pa rin yung tao hanggang ngayon for 5 days. Hindi ba dapat, sir, ay dapat for that naman, anong disobedience or resistance? Ano ba yung grounds ng resistance? Sabay nanuntok? Sabay ng nanipa or something? Were there anything? Naintindihan po natin yung Sir Carl, kaya lang po ang hinihintay po natin yung resolution coming from the fiscal. Kung matatapos agad po nila yan at masabi po na i-release natin tong tao, i-release po agad natin yan. Kaya lang hanggang sa ngayon po, wala pa po tayo natatanggap na ganong resolution coming from the fiscal. Nagawin po natin yun. Okay, sige Major, sandali no. So babalikan ko lang muna si Attorney Batas para tanungin lang naman kung anong kanyang analysis dito. Attorney Batas, nandiyan pa kayo? Opo, narito po po, Ginoong Counsel po. Attorney, ano masasabi niyo dun sa naging statement ng ating kapulisan? Well, maraming salamat po sa impormasyon ni Major dito po sa ating palatuntunang ipabitag mo ni Ben Tulfo, pangangasiwaan ngayon ng Ginoong Counsel po. Maganda po yung kanyang pagpapaliwanag. At mukha po, ang nakita natin, mas madiin ang magiging pananagutan ni Kapitana sapagkat sariling XO niya pala yung umaresto. Tama. Pala ang arresting. Hindi po yung
hindi po pala yung pulis ang nang-aresto. Kita mo naman yung pagpapahayag niya rito sa ipabitag mo ni Ben Tulfo. Medyo mabigat po yun. Pangalawa, hihiling po tayo kay Major. Kasi hanggang sa kasalukuyan, Ginoong Carl Tulfo, mga kababayan, nakikita po natin ang pangangailangan na ang mga kapulisan natin ay ma-upgrade ang kaalaman sa Republic Act 7438 na kaugnay po ng Article 3 Bill of Rights ng 1987 Constitution. Ito nga po yung pagbibigay ng mga karapatan sa mga taong inaanyayahan para maimbestigahan sa isang krimen, inaaresto dahil nga sa posibleng pagkakasangkot sa krimen. Meron pong mga tungkulin dyan na nakasaad sa batas, Ginoong Carl Tulfo, mga kababayan, na kailangan tuparin ng sino mang nang-aaresto, si Kapitana, si XO, o pati na po yung mga pulis na nahinga ng tulong ng mga otoridad sa barangay, si Kapitana, si XO, kung sino man. Ano po yung pangunahin dyan? Yung pagbabasa po ng Miranda rights, pangalawa po dyan, yung pong pagbibigay ng abogado doon po sa taong inaanyayahan para maimbestigahan o di kaya inaresto dahil sa krimen. Ay ito po kasi hindi nagagampanan madalas Ginoong Carl Tulfo at malamang-lamang sisilipin po ni Ginoong Ben Tulfo sa kanyang magiging bagong katayuan sa sambayan ng Pilipino sa mga susunod na panahon sa kapahintulutan ng Diyos para magkaroon po ng mas madiin na pagpapatupad Ginoong Carl Tulfo itong batas na ito. Yung pong pagbibigay ng abogado anti-mano right of way sa mga inaaresto ng mga kapulisan. Ginoong Carl. Okay. Sige. I think maganda din balikan natin ulit si Kapitana. Kapitana, narinig mo ba yung pag-uusap? Ma'am. Yes po, sir. Yes po, sir. So ano na magagawa ninyo para ma-resolvehan yung problema na to? Siguro, mag-uusap siguro kami, sir, sa barangay. Makipag-cooperate lang din po sila kasi Sinong sila? yung pamilya din po, sir. So anong Kasi gagawin mo? pag, Anong gagawin mo para hindi, sir. maayos to? Hindi po, ipapatawag ko po sila, sir, para mag-usap po kami. Ano magiging hindi, yun nga ma'am, ano yung sasabihin mo sa kanila? Hindi, sir, regarding po doon sa problema po, yung pinag-ugatan po niyan, yung bahay po nila. Hindi, Pero I do yung understand po, ma'am yung sir, ugat. Wag na natin pag-usapan yun. Yung main focus natin Yes. dito is yung pagpapa-aresto mo dun sa tao. Yes, sir. Mismong Yes, exo sir, mo daw kasi- pala kumuha eh. Yes, sir. Kasi nandun kami nung EXO. Kaya Pero ma'am, yun na nga, the fact na yung mismong, Sir, yes, police assistance because tinawag ng barangay na may inaresto kayo. Tama po ba? Yes po, sir. Okay, Tama po. so yung umaresto ang mismong barangay on what ground? Sinasabi mong resistance? What resistance? Dahil lang minura ka? Dahil ayaw lang sumunod sa'yo? Binasahan ba ng Siguro, sir, exo mo ng kasi- Miranda rights? Sir, bago pinusasan po yan, binasahan po Nino. yan. Okay, Nino, binasahan ng Miranda rights. Sino Ng nag-aresto? exo mo? Exo mo. Kasama, sir. Sino? Sino? Sir, dumaan din po sa PAW yan, sir. No, ma'am. no. Hindi, ma'am. Yes po yan, Paligoy-ligoy sir. tayo. Answer my question. Sino nag-aresto? Sino nagbasa ng Miranda rights? Sir, kami ng XO ko. Okay, kayo ng exo mo. Nako po. Anak ng tipaklong. So, Ay, anong nangyari? Kayong dalawa pa ng exo mo Basa. nag-aresto at nagbasa ng Miranda rights. Ikaw na complainant, ikaw Ala. pa arresting. Kapitana. Tama ba? Kapitana, ano po ito? Conflict of interest na yan. Ang dami ng posibleng masampa sa'yo, ma'am. Hindi maganda yan. Oo, pulis na po ba yung barangay, Kapitana? So, ngayon, diretso na sir? tayo, ma'am. Hindi na Pwede kita ko po pasas... i-correct, sir? Hindi na, ma'am. Diretso na tayo. Anong gagawin mo para ayusin? Kasi daldal ka pa ng daldal dito. Mas lalo naiipit ka. Anong gagawin mo sa pamilya? Sir, sabi ko nga po, mag-uusap po kami sa barangay. Anong pag-uusapin nyo sa barangay? Anong gusto mong proposal? Para marinig. Nandito yung mga kapamilya ngayon. Hindi, sir. Dapat sila ho ang pumunta sa barangay para masettle po yung Bakit sila ang problema pupunta po sa nila. barangay? Ikaw may Kasi, kasalanan ano dito, pa? ma'am. Ikaw yung may kasalanan Hindi, sir, dito. kasi- Hindi. Sir, Ma'am. Stop. sorry po, sir, Stop. ha? Stop. No. Sorry po, sir. Ma'am, makikinig ka ba o hindi? Nag-uusap tayo Sir, dito. nakikinig po Napaka-clear ako, sir. naman ng violation at pinaglabag mo. Ayaw mo pa makinig. Napakatigas ng ulo mo. Kapitana, ayusin nyo na Sir, to, sorry Kapitana. Hindi, ma'am. Yes, sir po. Makikinig ka ba? Makikipag-ayos ka sa pamilya? Kasi kung hindi, aakyat namin to. I-report namin to sa DLG. Sir, ang sabi And ko if not, po- i-report din namin to sa mayor's office. Sir, ang sabi ko po, mag-uusap po kami ng pamilya sa barangay. Hindi na natin. Sige Oh, na. nandito na yung pamilya ngayon. Anong gusto mong sabihin?
Pumunta po sila sa barangay. Hindi, ma'am. Kami. Sagutin mo na ako anong sasabihin mo Sir, kasi yung baka pagsagot mamaya ko po, iipitin sir. mo pa yung pamilya sa barangay. Hindi po, sir. Wala naman po akong experience na iniipit ko sila, sir eh. Ay, hindi. Iniipit mo nga yung isa nilang kasama. Inaresto, Hindi, pinaaresto may mo, basihan kasama po. exo mo. Yes po, sir. Ma'am, Kasi paulit-ulit may pa basihan po ikot-ikot na ako. tayo. Hindi na tayo magkakaintindihan dito. Ang dami mo nang sinayang ng oras. Unang-una, sinabi mo, exo nag-aresto, nagbasa ng Miranda rights, tapos ngayon may binabanggit ka na pa, hindi mo pa binanggit kanina. Ma'am, ang dami mong nilabag dito. Sir, ganito, Sir Carl. Opo. Ano na, ma'am? Ganito po. Kasi ayaw niyo ako mag-explain eh. Ma'am, kanina pa kayo ganito po, nag-i-explain, sir. explain ka na Ang explain, mas in-inquest- lalo ka naiipit eh. Parang ayaw nyo kasi Carl, tanggapin nung yung in-inquest kamalian po po ng yan- proseso ninyo eh. Ma'am, tinatanong Hindi po, sir, kita ganito. paulit-ulit, paano masosolve ang problem? Kasi Sir, nagkakwento ka, nag-uusap ma'am, kami tapos ng kung ano-ano pamilya. yung sinasabi mo, paano maayos ang problema? Ulit-ulit ako hanggang sagutin mo yung tanong ko. Hindi, sir. Sabi ko nga po, mag-uusap kami ng pamilya dito Sabihin sa mo barangay, na sir. ngayon, ma'am. Sabihin mo na ngayon, nandito yung Sir, hindi lang pamilya. naman- Sir, hindi lang po kasi sila ang involved sa usapin na yan po, sir. Ma'am, ang sinasabi ko dito Marami po is sila. hindi sa lupa. Hindi sa lupa, ha? Huwag natin pag-usapan ng lupa. Ang sinasabi Yung ko kay dito Roland, is yung sir. pagpapa-aresto, doon ako nakafocus. Yes, Wal- sir. Yung kay Roland, sir, na-inquest na po yan. Hintayin ko lang po, sir, yung recommendation po ng fiscal. Oh, so kung sabihin natin, ma'am, na pwede paalisin or parilisin, papa-release. Yes, sir. Wala naman pong problema kasi depende po yan, sir, sa, sir, sa fiscal. Pero po. ang sinasabi Ano ko, po ma'am, kasi- ha, no, okay, walang problema. Pero ang sinasabi ko dito is, sana naman matuto ka din. Na yung una pa lang, hindi tama yung ginawa ninyo. Okay? Sir, sa pagkakaintindi. Anyway, sir, nandyan na po yan. Mag-uusap po kami ng pamilya. Ano, hindi, ma'am, may gusto ko bang sabihin, nandito yung pamilya ngayon. Bakit napakahirap magsabi? Sir, hindi lang po kasi sila yung pamilya, sir, na involved dyan, sir. Madami po sila eh. So dito ko na lang po sa barangay po yan, sir, kakausapin din po. So ano, meron ka bang gustong sabihin, kahit huling statement mo or something, bago tayo magtapos ngayong araw? Oo. Sir, yung kay Hasmin, kay Marilu, kakampin nyo ako, hindi nyo ako kalaban. Ang sa akin lang, respeto lang sa barangay din. Yun lang naman po eh. Yun lang po. Ma'am, naintindihan ko naman yung respeto, pero respeto sa barangay? Tapos ang nangyari, dahil hindi nirespeto yung barangay, pinaaresto mo ang tao, paano ko re-respetuhin yan? Nagmumukha kang, parang putting the law into Sir your own Carl, hands. Sir Carl, yung pagsisigawan ka sa loob ng iyong tanggapan, Ma'am, bilang punong barangay, ma'am, papagastos naintindihan ko sir. yun. Ang ibig kong sabihin, pag sigawan, hindi ka pinagbuhatan ng kamay, papaarestuhin mo na kagad? Ano po gagawin ko, sir? Ngingitihan ko, sir. Sorry po, Hindi, sir. hindi, ma'am. Yung sinasabi ko, Ay, si ang sinasabi, Kapitan, ma'am, Kapitana, Balat Kapitana, napaka-ma-pride mo naman. Yes, Kapitan ka Ano ba ang tinatawag natin sa batas? Di ba may tinatawag na maximum tolerance? Di ba po ba? Sir, depende po, sir, sa sitwasyon siguro, sir. Kung maximum tolerance, madami Diyos po ko. ako niyan, sir. So kapag ako sinigawan ko si Kapitana, arestuhin ako, Parang nakikita napakahirap ko dito, naman. napaka-powerful nyo, Kapitana, kasi kaya nyo Hindi magpakulong on the spot eh. Isipin nyo, dahil Sir, lamang hindi sumunod sa Sorry patawag. po, Sa lahat po ng mga ganitong klase, sabihin na natin illegal settlers. Andiyan pa ba si Attorney Batas? Parang Attorney Batas, kayo andiyan pa lang kayo? yung may kakayahan na magpaganyan. Opo. Attorney Batas, ano masasabi niyo doon sa statement ni Kapitana? Well, mahirap po kasi pagka ang posisyon pumasok sa kamalayan at kaisipan ng tao, napakadelikado po. Yun lang po masasabi ko dyan. At ang aking pong panukala, hanapan ng solusyon, Kapitana. Dahil kung hindi, medyo magkakaproblema tayong lahat dito. Dahil kailangan namin kumilos, kailangan namin ipatupad ang karapatan ng taong nagre-reklamo sa ipagitan niya. Okay. Ginong Sige, Attorney, no, I think Sir. we'll end it there. So maraming salamat po, Attorney Batas. Maraming salamat po. Thank you. Sir Carl, Okay. ganito na lang po. Ano, Kapitana? Narinig ko po yung sinabi po ni attorney. Iti-take note ko po yun. Kakausapin ko yung pamilya po dito sa barangay. Okay, ma'am. Sige, pagbibigyan kita ng pagkakataon na mag-uusap kayo ng pamilya sa barangay. Pero ang para sa akin is sana naman yung pag-uusap ninyo ay magtapos na doon. Wala nang panggigibit, wala nang kung ano-ano. Parehas lang respeto.
Yes. Sir Carl, sorry, hindi ko po sila ginikipit. Pag-usap lang po kami, makipag-usap lang po sila ng maayos. Wala naman po. Ma'am, ano magagawa natin dito kasi may nakakulong? Sir, kasi, yun sir, wala naman na po sa mga kamay ko. Kasi hinihintay. In short, sige, Kapitana, ganito na lang. In short, pinapanindigan ni Kapitana yung ginawa niya. Yun kasi ang inaano natin dito eh. Kasi hinihingi natin... Hindi, okay lang. Hindi, Pagka yun na ganito, yun. ganito, Has been kung done. pinaninindigan ni Yun na Kapitana, nakulong na yung tao, wala na tayong magawa, nakakulong, then I think, ma'am, kung wala naman din kayo magagawa para probably Yes. pull out Yes. the complaint or whatever it is, kung talaga naninindigan kayo, then maninindigan kami para dito sa complainant na asistahan sila sa pag-file ng complaint sa mismong DILG. Yun na lang, ganun kasi na lang. nasa fiscal na kasi yan, sir. I think... De, sige ma'am, okay na. Kung nasa fiscal na, edi hayaan namin sila mag-file sa DILG and even file a complaint also dun sa mismong mayor's office. Okay po, sir. Say noted Okay. po, sir. Okay, sige ma'am. Maraming salamat. Ako na ano lang ako sa sinabi ni Kapitan, humingi siya ng respeto. Pero yung respeto doon sa karapatan, kumbaga yung human rights. Kasi ang naging problema dito, yung proseso, hindi niya nirespeto yung karapatan ng kapatid mo. Biglaan na lang kinulong on the spot. Kaya nga sinasabi ko, sabihin na natin, sorry for the term, but sa lahat ng illegal settlers, sabihin na, for example, so parang siya lang yung nakita ko na kapitan na dahil ayaw sumunod or umalis dun sa property na yun, ipapakulong niya. Di ba? Parang nagigets yung logic namin dito. So, kumbaga, respeto talaga and yung proseso doon sa naging human rights. Kami naman dito, wala naman kami pakialam dun sa usapin ninyo sa lupa. Well, sa inyo na yun yung pag-uusapan. Yung sa amin lang kasi, hindi namin gusto yung pag-aaresto ni Kapitana. O kung hindi ka sinipot, hindi ka nire-respeto, edi bigyan mo CFEC complainant para mag-file ng case. Matapos na. Na-inquest na po. Ano naman pong perang pang pipiyansa na? Hindi, ma'am, naintindihan na namin yun. So, gagawa namin ng paraan. So, after airing, pag-usapan natin also after ng Yes, show. oo. Para doon sa magiging susunod na hakbang ninyo. Ayaw na namin i-discuss sa air kasi medyo sensitive na yung mga ganong klaseng bagay. No? So, unang-una, maraming salamat doon sa paglapit ninyo. And very Salamat concerned po. kami Maraming dito kay salamat Kapitana. And sana naman matuto yung Natulungan ewan niyo ko ba kami. niya sa Hindi Kapitana pa yan. rito natatapos, Sir Carl. May aabangan tayong resolution na binabanggit ni Attorney Batas dahil nga naisampa na yung kaso. Sana, hinihiling natin, Sir Carl, na yung mga naging discussion natin ngayon, ganun din yung maging panig ng fiscal. So, hopefully, mapalabas, mapawalang bisa yung kapatid ninyo. Yun yung inaasahan natin. Pero when the time comes na hindi po ganun ang maging resolution, kung ba nga, pag binaba, maghihingi tayo ulit ng payo tsaka advice kay Attorney Batas kung anong magiging next step natin. Hindi naman nating hahayaang puro ganito lang. Kasi syempre, Sir Carl, kayo rin for sure, gusto nyo rin, kumbaga, pag-uusapan natin kung talagang sasampahan rin ba ng kaso si Kapitana, yung mga XO o yung mga pulis na nagamit, kung totoong mapatunayan na may nagamit sila sa kasong to. Ha? So, hindi to nagtatapos, Sir Carl. Magkakaroon tayo ng follow-up dito. Yes. Aabangan natin yung kaso ng kapatid ninyo. Okay. Sige. So, unang-una, no, maraming salamat. Then, balikan natin din si Major Philip. Major, andyan pa kayo? Yes, Sir Carl, nandito ba't nakantapay at nakikinig sa inyong programa? Okay. Major, no. So, we appreciate very much yung naging investigation na dito, yung information na binigay nyo sa amin ngayong araw. So, maraming salamat muli, Major. Yes, Sir Carl, Sir Dean, Ma'am Kate, at kay Atty. Batas, maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. Isang kalmadong tanghali sa inyo. Okay.